Okay mga lads, welcome back to another content. And for this video, feature po natin si Attorney Claire Castro. Alam mo, sana makakolab ko si Attorney Claire. Kasi marami naman akong lawyers na nakakolab in my time. Di ba? Si Attorney Libayan, nakakolab ko na yan. Si Fiscal EJ, nakakolab ko na yan. Sino pa ba? Ayun lang yata eh. And of course, pero maganda rin na makuha natin yung perspective ng iba-ibang tao lagi. Yan ang tatandaan nyo. The only path for critical thinking is listening to all sides of the story. And of course, we should not debate the facts kasi the facts already are out there. Okay, so what has happened recently? Now, siguro bago yun, let me talk about a little bit personal kay Sir Jack. Kasi kami ni Sir Jack kasi, matagal na kaming Facebook friends niyan. As in, as early as 2019 or 2020 yata, nagkakaroon na kami ng usap together. And okay kami nung matagal na panahon na yun. In fact, nung election nung 2025, tumakbo siya. Actually, I supported him. Kasi I know he's not a bad guy. I know na kupal din siya in the sense of the content, not the person. Yung ganun, makulit yung mga content niya eh. And yung kanyang situation sa kanyang yung kanyang situation sa sarili niya, ginagawa niyang katatawanan. It has been proven naman in time. Ngayon, ang akin lang kasi, kaso, syempre, nagsabi siya ng mga hindi magaganda towards sa akin, 'di ba? Nabasa naman natin 'yon. And I'm okay with it. I'm at peace with it. Pero nga lang talaga, hindi ko na siya papatulan at that level kasi madali lang naman pumatol ng ganun eh. Madali lang magtawag ng mga kung ano-ano sa tao. Pero let's focus on the issue, not the person, 'di ba? Yun talaga yung dapat nating gawin eh. So ngayon, ano po ba yung issue? Ang issue ngayon kasi yung kalagayan ng presidente natin. No less than the president. Again, I will always tell you na hindi ko binoto si Bongbong Marcos. In fact, I am an ardent critic of the Bongbong Marcos administration from start hanggang ngayon, 'di ba? Kasi ang akin lang talaga sinasabi sa inyo is ipatapusin niyo na, malapit na 'di ba? Magto 2028 na tapos yung impeachment complaint sa kanya, basura sa 2027 ulit. And then, alam niyo yun, matagal pa yon. So, ang pinopoint ko rito mga lods ko, sana, etong mga ganitong bagay, pag-ingatan natin, lalong-lalo na kung may mga platforms tayo. Ako, I have multiple platforms from the major social media platforms like sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube, and may Twitter pa nga ako or X, di ba? So, kailangan maingat tayo dun sa sinasabi natin. I mean, if you are a public figure like Bongbong Marcos, you can actually call him corrupt. Corrupt ka naman eh. Magnanakaw ka naman eh. These are all okay kasi function ng trabaho niya yon. But again, there is limitations doon. Kung alam mong hindi totoo, di ba? If you cannot argue that your criticism is not justified, yari ka. Yari ka doon. Ngayon, i-break it down muna natin, ikwento natin muna yung nangyari. Okay? So, nung there are rumors kasi back then na may sakit si Pangulo. Ang sabing ganun sa balita, na-operahan daw or something like this. Okay? So, pero upfront naman ng Malacanang on communicating the condition of the president. Actually, di ba nagkaroon pa nga ng sinabi na nga nila na may diverticulitis si Pangulo, di ba? Sabing gano'n ni Attorney Claire na meron daw sakit si President Marcos and si President Marcos daw ay in recovery. Pero nothing short of serious na mai-impede yung functions niya as president. In fact, maraming meeting ang nagkasunod doon na nakaka-function naman si President Marcos normally, di ba? So, anyone should make a retraction kung nagkamali ka sa sinabi mo. Pero si Sir Jack parang hindi ganon yung sinabi niya. Ang sinabi niyang ganon, sabi niya na pina-chat GPT niya tapos yun yung pinost niya kasi marami daw nagpo-post kahit alam niya na fake yung balita. Okay?
or hindi siya gumawa ng any form of retraction para ma-mitigate yung sinabi niya na mali. 'Di ba? Kasi alam mo nang mali bakit ininsist mo pa? So, ngayon, andito si Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, ni Attorney Claire Castro, na ang quote niya, "Those who violate the law must be held accountable." Shout out sa dito sa Inquirer. Sabi sa Inquirer ng ganon, creating content ni Attorney Claire through the Inquirer, creating content online should not be taken as a joke, especially when it can affect not only the person who made the subject of the content but also as the public whole, since the community may be exposed to fake news. So, ang ginawa ni Sir Jack, pinatawag na kasi siya ng dalawang beses ng NBI. Number 1, pinaharap siya, tapos number 2, pinasagot siya. Pinasagot siya in relation dito. And si Sir Jack, niyabangan niya pa si Attorney Jesus Falsi. Sabi niya gano'n, hindi daw siya nagdala ng abogado, which is ano yun guys, wag niyong gagawin yun. Una, yung pagkakaroon ng abogado is your constitutional rights, meaning to say, even the government cannot deny you with a lawyer. So, kailangan meron kang dala. Pag winave mo yung rights na yon, para kang, again, parang di ba meron akong sinabi noon, taking a knife to a gunfight. Yun, taking no weapon to a gunfight, as in mano-mano lang, hindi pwede yun. Wag po tayong magmarunong. Ayan ang isang natutunan ko dito sa social media, that you have to admit that you don't know everything. Pero, and if you make mistakes, you have to apologize. Now, instead of apologizing kay Sir Jack, medyo medyo parang pabanjing-banjing pa siya. So ngayon, nagkaroon ng hard stand ang Malacanang. Ayan, hindi niya ina-accept yung apology. Kasi nga, teka, ito pala, sorry, hindi palakpakan. Kasi nga, ang basa ko rito mga lods, ang aking opinion rito, kasi nga, hindi ito something simple. Hindi ito basta lang parang kaguluhan ng mga YouTubers. Kasi alam niyo naman sa YouTubers di ba? Mag-apology video ka, tapos na yung issue. It's not like this. It has legal ramifications that should be emphasized by Malacanang, and I'm really proud that Malacanang is actually taking the right actions dito. Now, ang tanong na lang dito, sino yung complainant nito? Is it going to be the NBI or is it going to be St. Luke's? Kasi tandaan natin, siya ay in his own words, meron siyang nakita na online picture na in-enhance niya sa AI. Alam naman niya na fake yung document na yon or hindi yun verified ng St. Luke's, kasi dapat eto pa isa, kailangan nyo ding matandaan to, hindi nyo kailangan maging abogado. Yung kalagayan ng tao kasi, yung kanyang medical condition is not something that you should post kung wala kang paalam, especially dun sa tao na ng iyong kino-content. Kailangan alam niya na sasabihin mo or dapat may paalam siya na ganun yung sitwasyon. Pag hindi kasi, that's another, na naman yan, kaso na naman yan. Ayan nga, kakasuhan si Sir Jack dito. Is it going to be libel? Is it going to be a Data Privacy Act? Hindi natin alam. Pero the problem is, repercussions to nung ginagawa natin. I believe tama na bigyan ng lesson si Sir Jack dito para hindi siya pamarisan. Now, bonus, si Attorney Falsis, nabasa ko lang dito. Sabi niya ganun, "At Tweety Bird says, walang kawala si DDS vlogger Jack Argota sa NBI kahit magpalit pa ng liderato. Hindi daw DDS si Attorney Melvin Matibag. Tinukoy pa din yung charges against Sir Argota for posting fake medical records for BBM for the cloud." Kasi yun nga yung masakit doon Sinabi ni Sir Jack dito na for the views lang. Ngayon, you will see the worth of for the views dito. Kasi pwede kang makulong dyan, Sir Jack. Sinasabi ko lang sa'yo. And you will spend millions of pesos dito. And I'm not saying this kasi kalaban ko sa politika or sa ideology si Sir Jack. I am saying this out of experience. Milyon ang ginagastos dyan sa mga ganyang kasuhan. Kasi nga, si Sir Jack kasi hindi naman siya isang indigent. So, most likely, kailangan niyang mag-hire ng private lawyers para
punan yung kaso niya. And he really has to back up dito at seryosohin to ng totoo, di ba? So, eto, sabi ni KM, karmic justice in full swing. Yan, find out and fuck around and find out. Yan, ganyan talaga yan. Si Celis and si Badoy din, di ba? Ay, hindi, si Jason Sa at saka si Celis, si Badoy, hindi naman. So, meaning to say, ganyan talaga yan. Napasubo ka, Sir Jack. And, sana lang good luck sa kanya. And mag-ingat tayo sa pinopost natin, di ba? Kasi hindi naman lahat ng, may limit, tandaan natin, ang freedom of speech and expression only protects proper speech. Speech na hindi mapanira, speech na hindi nagkakalat ng fake news, and speech na dapat and proper. Again, you can criticize anyone just as long as the criticism is justified, 'di ba? So is this justified? In my opinion, yung ginawa niya kay BBM hindi. Kasi nga merong interview na sinabi na ni Attorney Claire, kausap niya na yung tao, sinabi na sa inyo. Lahat nakikita niyo naman, pinaglalaroan pa niya si Oreo, 'di ba, yung aso niya. Di ba? So ngayon, managot ang dapat ng maganagot. This is for accountability purposes. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga